Lumantad ang iba pang biktima umano ng sexual abuse ni Pastor Apollo Kibuloy. Karamihan sa kanila mga menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Kasunod ng pag-aresto kay Apollo Kibuloy, nadagdagan ng mga dumulog sa mga pulis at isinumbong ang umano'y naranasan nilang pang-aabuso mula sa pastor. Ilan sa kanila, mga menor de edad pa. May mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. We are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. Hindi na dinetalye ng Philippine National Police ang mga reklamo, pero 12 anyos ang pinakabata sa mga biktima. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, galing sa tinatawag na Inner Circle Pastorals ang ilan sa kanila na kadalasan ay babaeng minor de edad. Inilahad umano ng mga biktima ang kanilang naging karanasan na nagpapakita raw ng nakababahalang pagmamanipula at pang-aabuso ni Kibuloy. Dagdag pa ni Marbil, simula pa lang ito ng pangangalap nila ng mga ebidensya para masigurong matibay ang mga kaso laban sa pastor. Tumanggi munang magkomento kaugnay nito ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Pero umaasa silang magiging professional ang mga pulis at iiwas sa pagbibigay ng mga malisyosong pahayag. Nanindigan naman si Marbil na walang nilabag na batas o karapatang pantawang PNP sa ginawa nilang pagtugis kay Kibuloy. Handa raw nilang harapin ni DILG Secretary Benner Abalos ang reklamong malicious mischief na sinampas sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po ng ginawa namin sa PNP within the bounds of the law. Hindi po kami mag-above the law yung ginagawa namin. Samantala, naayos na ng Regional Trial Court ng Quezon City at Pasig City ang conflict sa schedule nila para sa arraignment o pagbasa ng sakdal kina Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Habang inihahanda ang mga posibleng dagdag na asunto laban kina Kibuloy, puspusan ang preparasyon ng PNP para sa gaganaping arraignment sa Biyernes. Inaasahan kasing ilalabas ng krami si Kibuloy para personal na iharap sa korte. Mauunang basahan ng sakdal si Kibuloy, 8:30 ng umaga para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC. Ipinag-utos ng korte na kailangang personal silang humarap doon. Pero dahil sa issue ng seguridad, pinag-uusapan ngayon ng PNP at ng legal counsel ng mga akusado kung gagawin na lang ito online. Alauna ng hapon naman, haharap sa arraignment sa QCRTC si Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse pero sa pamamagitan ng video conferencing. Bukod sa korte, inaayos na rin ng Senado ang pagharap ni Kibuloy sa kanilang pagdinig. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito. Kaugnay naman sa kustudiyan ng pastor, hindi pabor si Justice Secretary Boyeng Remulla sa hiling ni Kibuloy na isailalim siya sa house arrest. Pinapayagan lang daw ito kung kusang sumuko ang akusado at hindi nito pinahirapan ng gobyerno sa pag-aresto. Ito talaga nasa korte yan. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, pinagbibigyan din magkaroon ng house arrest. Kinumpirma naman ni Atty. Torion sa isang pahayagan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte muna ang mamamahala sa mga ari-arian ni Kibuloy. Yan ay matapos palawigin ng Court of Appeals ang freeze order sa assets ng pastor hanggang February 6 ng susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.